Alright, so ngayong araw guys is demo ko naman sa inyo is yung ating 2023 Suzuki Ertiga GA manual hybrid, no? Pero bago po yan, iniimbitahan ko muna lahat ng ating mga Suzuki car buyers na nahihirapan kumuha ng kanilang car loan, lalong-lalo na yung mga OFW na walang bank account and dumadaan lang yung kanilang remittances through Cebuana, Emliwelier, and Western Union. Ganon din yung ating mga local employee na mababa yung salary, mapa-government man yan or private sector. So ito guys, ating Suzuki Ertiga GA is merong SRP price na 954,000. Meron tayo dito ang cash discount na 50,000 kung cash transaction o bank PO transaction. Pero kung financing transaction naman po, meron tayong ino-offer dito sa option 1 na 19,400 monthly amortization. Pero kung kayo po is walang bank account nga or mababa yung inyong salary, pwede nyo pa rin pong ma-avail yung ating Suzuki Ertiga GA sa halagang 16,400 monthly amortization. Wala po kayong ibang gagawin kundi kontakin ako sa aking number na nasa screen or mag-comment kayo dito sa ating video. So i-demo naman natin guys yung specs ng ating Suzuki Ertiga GA. So unahin natin dito guys sa front area. So kung mapapansin nyo guys is naka-projector headlight pa rin yan, same ng GL and GLX. Ang pagkakaiba lang nila guys, ito is glossy black yung ating front grille kasi sa GLX guys is chrome po yan, no? Then nakapag light ready. So mapapansin nyo guys dito sa ating front bumper is maluwag yung clearance dito sa baba and ganun din sa taas. Kasi yung ating 2018 model na Suzuki Ertiga naka-close yung kanyang front grille. So dito guys meron siyang clearance para pumapasok yung hangin direct sa ating engine bay at saka sa ating radiator. Yan. Then dito guys sa ating side, no? So yung ating Suzuki Ertiga is merong ground clearance na 180mm. Then mapapansin nyo guys is naka-steel rim siya ng 15 inches. Okay? Pero ito guys is may kasama siya na hubcap, no? Mamaya papakita natin yung hubcap nandun sa ating compartment. So ito guys, ating unit is kulay black. So mapapansin mo is kulay black din yung ating side mirror. Pero kung white po yung unit nyo is kulay black pa rin yung ating side mirror. Same po ng dimension tsaka same ng ground clearance yung ating Suzuki Ertiga GA, GL at saka GLX. So ito guys is merong engine displacement na 1.5 4-cylinder with 16 valve. So ito guys, ating Suzuki Ertiga is smart hybrid or mild hybrid. So pag tinawag na mild hybrid guys, so ang nagpapagana sa kanya makina is gasolina pa rin. Yun nga lang, may nilagay dito na integrated starter generator, no? So yung dating conventional na alternator, so mas in-upgrade po yun. So kaya yung ating integrated starter generator is nagbibigay ng additional torque tsaka additional horsepower sa ating makina para hindi puro gasolina kinakain niya, so may halo na siyang electricity. Yan po, kapag magaan ang load ng makina, so mas matipid po siya sa fuel consumption. So yan po yung magandang balita para sa ating Suzuki Ertiga hybrid. Okay, so dakuin naman natin yung ibang portion ng ating unit. So dito guys tayo sa rear area. So mapapansin nyo guys, same lang siya ng ating last model ng 2018, 2019, tsaka 2022 model na Suzuki Ertiga. Yun nga lang, may konting diferensya. So mapapansin nyo guys, yung chrome dati is dito nakalagay, no? So dito guys is inangat na dito sa kanyang tailgate. So pag base model, kulay black lahat yung nakalagay sa ating tailgate, no? Pero kapag GL tsaka GLX, so naka-chrome din siya. Yan, pero hindi nawawala yung ating wiper sa likurang bahagi ng ating Suzuki Ertiga. Guys, ating Suzuki Ertiga is meron fuel tank capacity na 45 liters. And kung mapapansin nyo guys, is maganda pa rin yung kanyang glass panel. Yan, no? Simula sa harapan, mapapansin nyo, dire-diretso hanggang dito sa ating tailgate or dito sa ating door back panel, no? So pag nakatint yan, sobrang gandang tingnan ng ating unit. Even ito ay GA, GL or GLX. Yan. So check naman natin guys is yung ilang bahagi sa loob ng ating Suzuki Ertiga GA is naka central lock, window lock and power window. Then kung mapansin mo dito sa babang bahagi sa left side, so meron dalawang switch. So ito guys is stability controls para pag nabalaho ka, pwede mong i-off yung ating stability control. Kasi ito pong ating stability control, siya yung nagko-control ng balance ng unit, no? Lalo na kung mga zigzag road yung dinadaanan natin. Okay, then ito naman guys, yung ating idling stop o auto stop start system. So ang benefits naman po nito, pagdating mo ng traffic light, no? Para makatipid ka ng gasolina, so kusa po namamatay yung makina. Pero bukas pa rin po yung ating aircon blower, no? Pero kung dikdi ka naman sa traffic at ayaw nyong mamatay yung makina ng ating unit kapag traffic, so pwede nyo siyang i-off. So may option po para i-off.
Okay, then dito naman guys is wallet holder, lagay ng mga cards or small accessories. Yan. Then ito guys yung ating steering wheel, no? So mapapansin nyo guys is merong chrome accent dito sa center area. So dito guys nakalagay yung ating airbag, and dito naman guys yung isang airbag para sa passenger side. Ito is para sa ating headlight, signal light, tsaka fog light. Then dito naman guys sa right side is para sa ating windshield washer, tsaka wiper. Okay, then ito guys yung ating meter cluster. So ito guys is naka color display meter cluster. So ito guys sa ating meter cluster, dyan mo makikita yung mga warning elements if ever na may concern yung ating unit. So ito guys, stick na to sa left side tsaka sa right side. So yan yung access para mapaltan mo yung ating time clock. Pwede mo rin iset dyan yung ating driving range. Pwede mo rin i-front yung motion ng ating unit. So if ever malaman mo kung saan ba mas mabigat or mas magaan yung load ng ating unit. Okay? Then pwede mo rin makita dyan yung torque tsaka power. Okay? If ever na umaapa ka ng gas, so makikita mo dyan, nagre-reflect dyan yung torque tsaka power ng ating unit. Kita mo dyan kung gaano tayo kabigat umapak sa accelerator, and ganun din sa brake. Then ito guys yung display ng ating engine, motor at saka battery. So makikita mo dyan kung paano nagcha-charge yung ating lithium ion battery. Okay, paano gumagana yung engine and paano gumagana yung motor. Okay, then meron tayong apat na aircon blower, no? Isa, dalawa, tatlo, apat. Then ito guys yung ating one din audio system. If ever na gusto niyo magpalit ng mga touchscreen monitor, so pwede po. No, pero ito guys is connected ng AUX and USB port. Then ito guys yung ating hazard. Ito yung ating air conditioning system. Sa baba is meron tayong 12 volt socket para sa charging station. Okay, then ito guys is 5-speed manual po. Okay, yan. Then meron tayong dalawang speaker dito sa front area. Then meron din tayong maluwag na lagay ng tumbler holder. Papansin nyo guys is napakaganda ng forma tsaka design ng ating dashboard. So if ever maglalagay ka dyan ng mga stop toys or mga documents, so maganda, nakapantay po siya, no? Nakabalance po siya, and ganun din nakakatulong siya para hindi ka masyadong mahirapan, lalo na kung hindi ka kataasan ng height na magdadrive. So maganda dyan is makikita mo ng maliwanag yung harapan ng ating unit. Okay, yan. Then ito guys yung ating rear view mirror. Yan, beam light, then sun visor, no, sa passenger side, tsaka sun visor sa ating driver side. Then mapapansin nyo guys, is iba na yung kulay ng ating ceiling. So kung dati is khaki yung kulay, then ngayon guys is kulay gray na. Yan, then ganun din yung ating mga hand grip, same ng color, and lahat ng passenger side is merong hand grip. Or if ever na long drive, so comfortable yung ating pasahero. Dito naman tayo guys sa ating second row, no? Yan, so mapapansin nyo guys is maluwag yung ating legroom, and maluwag din yung ating headroom, no? Yun nga lang guys is wala siyang aircon sa second row. So madali lang naman kapag walang aircon sa second row. Ang gagawin mo lang dyan guys, yung ating aircon blower is tututok mo dito sa ceiling para diretso ang lamig hanggang sa third row. So mas una pang lalamig yung third row kaysa second row kapag ganon. Pero kung gusto mo, yung dalawa nakatutok sa taas, yung dalawa is nakatutok sa ating chest. Para diretso sa second row yung dalawa, diretso naman sa third row yung dalawang ating aircon blower. Para sa ganon, sabay ang lamig ng ating unit. Then bukod pa dyan, ito yung ating third row. Okay, so ito yung ating third row. So meron siyang 7-seater capacity. Ang kagandahan dito guys is sobrang luwag po ng third row na ito. Okay, kaya if ever na maglo-long drive ka, hindi lang relax yung nasa first row tsaka second row, relax na relax din yung ating nasa third row. And ganun din guys, meron siyang tumbler holder dito magkabilang side. Yan. Dito naman tayo guys sa trunk area ng ating unit. So ito guys yung ating hubcap na ilalagay dito. Okay, pag na-release yan, kaya poporma na rin yan katulad ng ating GLX. So libre lang po ito. Yan. Then napaplat yung ating third row. If ever na maglo-load ka dyan, so pwede mong i-plat yung third row tsaka second row. So umaabot yan ng 800 liters o 800 kilos kapag pinlat mo yan.
Okay, so if ever na marami kayong greenhocery, so pwede mo siyang magamit. So optional tong ating Suzuki Ertiga, pang family, pang business. Okay, so malaking bagay po yan. So kung nag-ideal kayo, kumuha ng sedan, tapos dikit lang yung presyo dito. So mas advice ko na eto na lang kuhaan nyo, yung ating Suzuki Ertiga. Kasi mas maraming masasakay and mas matipid sa fuel consumption. Okay, then kasama dyan guys is yung ating floor matting. So libre din po yan. And yung ating early warning device. Okay, ang wala lang dito guys is luggage board. Pero if ever na gusto niyo ng luggage board, na order naman sa kasa. Maganda dito guys sa ating Suzuki Ertiga, ito yung kanyang toolkit, no? So kumbaga nakasegregate talaga yung kanyang tow hook, yung kanyang jack, yan, tsaka yung kanyang tie wrench. So hindi ka naman problema kung saan ilalagay yung ating mga tools. Tipin din natin ng bahagya yung ating engine bay. So ganun pa rin guys, sobrang luwag ng ating engine bay ng ating Suzuki Ertiga. So yun nga, ulitin ko, ito guys is made of 1.5 4 cylinder with 16 valve. And kung mapapansin nyo lang guys, ating lumang Ertiga at saka bagong Ertiga is malaki na yung kanyang ignition coil and malaki na yung kanyang alternator. So dyan nakapaloob yung ating integrated starter generator. Then same time guys, ganun pa rin, naka timing chain. So times 5 yung tibay niyan sa ating mga timing belt. Yan, so spacious yung ating engine bay. So dito nilalagay yung ating water reserve para sa ating windshield. And dito naman guys nilalagay yung ating coolant para sa ating radiator. Guys, ito yung ating fuse box and computer box. And the same time guys, ito guys is made of ABS, no? If ever mga bigla ang preno, okay, walang tendency na magi-skid yung gulong ng ating Suzuki Ertiga, no? So maraming features na pwede mong pakinabangan dito sa ating Suzuki Ertiga JA, no? So yun lamang po, maraming salamat sa ating mga client na nanood, and syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe, and sa lahat ng may gusto ng ating Suzuki Ertiga, so mag-contact lang sa ating contact number na nasa screen or mag-comment sa ating video. Alright, so bye bye and God bless.